Magandang araw mga minamahal. Muli, ito ang inyong abang lingkod, tagapaghatid ng Ebanghelyo ni San Juan. Kumusta po kayo? At nawa kayo ay nasa magandang kalagayan at magandang kalusugan, at ang Diyos ang sa atin ay nangangalaga. Patuloy lang po tayo sa buhay natin sa mundong ito. Ang aking ipaglilingkod sa inyo sa araw na ito ay ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 12, versikulo 37 hanggang 50. At ito po'y ating babasahin. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis at nagtago. Bagamat nakita nilang gumawa siya ng maraming kababalaghan, hindi rin sila sumampalataya sa kanya. Sa gayoy, natupad ang sinabi ng propeta Isaias, "Panginoon, sino ang naniniwala sa mga salitang narinig nila sa amin? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan?" Tulad ng sinabi pa ni Isaias, hindi sila makapaniwala sapagkat binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang ulo, upang hindi sila makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip, o manumbalik sa akin upang sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya kung gaano kadakila si Jesus at nagsalita siya tungkol sa kanya. Gayunman, maging sa mga pinuno ng mga Hudyo ay marami ang sumampalataya sa kanya. Ngunit hindi nila ipinahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo. Baka sila itiwalag sa sinaguga sapagkat iniibig pa nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. At malakas na sinabi ni Jesus, "Ang mananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nanalig sa akin. Kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi." Salamat sa pagkabasa at pagpalain ang nakarinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito.
Juan Kapitulo 12, versikulo 37 hanggang 50. Mga minamahal sa patuloy ng pangangaral ng Panginoong Hesukristo, ay kasalukuyang nakaplano ang mga Pariseo, mga Hudyo, at mga kaparian na kanilang dakpin upang patayin si Jesus. Kaya pansamantala, hindi muna siya nagpapakita kung saan nandoon ang karamihang mga tao na ibig siyang ipahamak. Bagamat marami siyang ginagawang mga kababalaghan, pinagaling niya ang mga may sakit, ibinalik ang paningin ng bulag, pinapalakad ang mga pilay, ibinalik ang mga pandinig ng mga bingi, at ang lahat ng mga kabalaghang ito, bagamat nakita ng mga Hudyo, ay ayaw pa rin nilang paniwalaan na si Jesus ang Mesiyas na kanilang tagapagligtas, na siyang bugtong anak ng Diyos na isinugo ng Ama sa sanlibutan. Ang katigasan ng ulo ng mga Israelita, bakit hindi sumampalataya sa Kanya kahit nakita nila ang mga kababalaghan, ang mga milagro na ginagawa ni Jesus, ay dahil na rin sa pangyayari na ito ay hinuhulaan ito ni Propeta Isaias. Nasusulat sa Isaias Kapitulo 6, versikulo 10 na Isaias Kapitulo 53, versikulo 1, Panginoon, sino ang naniniwala sa mga salitang narinig nila sa amin? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Kaya sa kapanahonan ni Isaias ay inihatid niya ang salita ng Diyos. Ngunit katulad din ni Jesus, sa panahon ni Isaias, hindi rin siya pinapaniwalaan. Kaya patuloy na napariwara at naliligaw ng landas ang bansang Israel. Kaya sa New Testament times ay patuloy pa rin ang pangaral si Jesucristo, bagamat ayaw siyang paniwalaan sa kanyang mga sinasalita. Ito ay katuparan ng hula dahil sa alam na ng Diyos na mga Israelita, ang karamihan sa kanila ay ayaw maniwala at ayaw manumbalik sa Diyos. Halos karamihan sa kanila ay tumalikod at hindi na nila kinikilala ang Diyos dahil sa paglabag nila sa kautusan ni Moises. Kaya gayon din, ang katuparan pa rin ng hula kung bakit patuloy na hindi sila naniniwala sa pangaral ni Jesucristo, dahil na rin sa hula ni Propeta Isaias, Isaias Kapitulo 6, versikulo 10, na sinasabi, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang ulo upang hindi sila makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip o manumbalik sa akin upang sila'y pagalingin ko. Kaya sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, sa kapanahonan ni Isaias, nakita nila personal si Isaias, narinig nila ang pangaral ni Isaias na ang sabi ng Panginoon, manumbalik sila sa Panginoon, ngunit ayaw nilang paniwalaan. Gayon din si Jesucristo sa New Testament times. So, ang pangaral ni Jesucristo ay nakatuon sa mga Israelita sa kapanahonan ng Old Testament at New Testament.
Sa Old Testament, mga propeta ng Diyos, kasama na si Isaias, at sa New Testament ay si Hesus Kristo. Kaya ang layunin ni Hesus Kristo, dahil sa patuloy na pagkakasala ng Israelita, ay nagpapakita siya ng mga himala upang magkaroon ng daan na siya ay hanapin ng mga Israelita upang sila ay magpapagaling sa kanilang mga sakit at hanapin siya upang magbigay ng mga himala na ang mga naghanap sa kanya ay baka sakaling manumbalik sa Diyos. Kaya nga ang mga paraan ng Panginoong Diyos, bakit ibinalik ni Hesus Kristo ang paningin ng mga bulag, pinapalakad ni Hesus Kristo ang mga pilay, pinagpapasalita ni Hesus Kristo ang mga pipi, at ibinalik ni Hesus Kristo ang pandinig ng mga bingi upang lahat ng mga Israelita ay makita nila ang kadakilaan ng Diyos. Bukod pa riyan, ay binuhay pa ni Hesus Kristo ang namatay na si Lazaro, 4 nang nakalibing sa libingan. At hayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit dahil sa pagkakasala ng mga Israelita, nandoon ang kanilang pagmamataas, bagamat personal na nakita nila ang Mesiyas. Ngunit dahil sa kanilang kasalanan, ayaw nilang magbagong buhay, ay nandoon pa rin ang pasensya ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya, bagaman ay karamihan sa mga Hudyo ay unti-unti nang sumampalataya kay Hesus Kristo dahil sa nakita nilang mga himala, mga milagro, mga maganda at mabuting mga gawa ni Hesus Kristo, ay marami na sa kanila ang sumampalataya kay Hesus at tinanggap siyang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit ito ay palihim lamang dahil pagkamalaman ng mga Parisiyo ang kanilang panampalataya kay Hesus, ay natakot sila na sila ay itiwalag sa relihiyon ng mga Hudyo na Judaismo. Kaya ang sabi rito, gayon man, maging sa mga pinuno, ay marami ang sumampalataya kay Hesus. Ngunit hindi nila ipinahayag ito dahil sa takot sa mga Parisiyo. Baka sila itiwalag sa sinaguga, sapagkat iniibig na nilang kalugdan ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. Juan Kapitulo 12, versikulo 42 hanggang 43. Ganito rin, mga minamahal, ang nangyari sa kasalukuyan. Sa kapanahonan ng Old Testament at New Testament, isang relihiyon ang sinasamahan kung saan kaanib ang buong Hudyo, relihiyon ng Judaismo. At sa atin dinamang panahon, karamihan ngayon sa mga miyembro ng sumasampalataya kay Hesus Kristo ay nasa relihiyong Iglesia Katolika Romana o Roman Catholic Church. Bagamat ipinapangaral ng Biblia sa magitan ni Hesus Kristo na hindi na dapat gumamit ng mga ribolto ayon kay Apostolis Juan sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 21 at Roma Kapitulo 1 ay patuloy pa rin na nanatili sa pagiging miyembro ang mga nariyan sa pangkating Katolisismo. Dahil iniisip nila na sa Roman Catholic Church
ay nandyan ang kaligayahan, malaya sila kung ano ang kanilang gagawin, nandyan, malaya sila sa pag-inom, paglalasing, pagsusugal, paggawa ng mga Diyos-Diyosan, lahat ng mga kasayahan, lahat ng mga paggawa ng pansariling mga gawa para lamang magiging masaya sa buhay. Ayaw pa rin nila na umalis sa relihiyong Romano-Katoliko. Dahil una, sikat sila. Pangalawa, pinaniwalaan nila na ang Roman Catholic Church ay isang tunay na relihiyon. Talaga namang tunay na relihiyon yan. Ngunit hindi siya kay Kristo. Nakatulad din naman sa relihiyong Judaismo. Tunay na relihiyon din. Ngunit nangaral si Jesucristo at sa kanyang pangaral, umalis ang mga Israelita, karamihan sa kanila na sumampalataya kay Kristo ay unti-unti nang umaalis sa relihiyong Judaismo at palihim na naging mga alagad ni Jesucristo. Nakatulad din sa ating kapanahunan, relihiyong Romano-Katoliko. Halos 3 bilyon ang membro ng Romano-Katoliko sa buong mundo. Kaya ipinagmamalaki nila ang kanilang relihiyon. Ngunit sa Biblia, mga minamahal, ay kaunti lamang ang maligtas. Ang maliligtas ay yung mga lumalayo sa Diyos-Diyosan. Kaya nga ipinapangaral ang paglayo, paghiwalay sa isang relihiyon na nagtuturo at gumagamit ng mga ribolto. Mabasa po natin yan sa Roma, Kapitulo 1. Versikulo 18 hanggang 26. Ito ang ating mabasa. Pinapahiwalay ang mga Romano Katoliko, ang mga Kristiyano doon sa Roma. Ito, sulat ito para sa Romano Katoliko. Ang sabi rito, sulat ni Apostol San Pablo, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ayan, no? Ayan. Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ang sinusulatan dyan, yung mga Kristiyano sa Roma Kaya binabasa ko rin po sa inyo ito, mga kababayan kong mga Katoliko. 3 billion po kayo sa buong mundo. Ngunit noon pa, pinapahiwalay na ang mga nagsiservisyo sa mga ribolto. Kaya ito ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Katoliko sa Roma. Ito, Roma Kapitulo 1, versikulo 18. O kaya, umpisa natin, 16. Roma Kapitulo 1, versikulo 16 hanggang 26. Ito ang ating mabasa na sinasabi ni Apostol San Pablo na tumigil na ang mga Romano Katoliko sa pagserbisyo
sa mga ribulto. Ito, Roma 1:16 hanggang 26. Hindi ko ikinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grigo o Hintil. Ipinahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa panampalataya at nagiging ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa magitan ng panampalataya ay mabubuhay. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanglibutan, ang kalikasan ng Diyos na hindi nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya ay di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadiliman ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng tao na may kamatayan, larawan ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinatalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip ng lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki, sa kapwa babae na lamang sila nakipag-ugnayan. At sa versikulo 27 hanggang 32 ay gayon din ang ginawa ng mga lalaki, ayaw makipagtalik sa mga babae kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakahihiya, kaya't hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga di tumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masamang isip, napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin na humaling sa pagpatay, pagtatalo, pagdaraya. Sila'y masitsit, pinapaniraang puri na puot sa Diyos, walang pakundangan. Mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang. Mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, gayon man
patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa ng gayon. So ito ang gawain ng mga Romano Katoliko ng unang siglo. Nakita ito ni Apostol San Pablo. Patuloy sila sa paglingkod sa Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyosan na mga larawan ng tao, larawan ng ibon, larawan ng mga hayop. Pinalitan nila si Jesucristo na nasa langit na, pinalitan nila ng larawan, ribulto. Kaya, binoprosesyon nila yan, inilagay nila sa altar, may Kristo na nakapako sa krus, may Kristo na namatay, na nakatihaya. Maraming mga Diyos ang Kristo, mga ribulto ni Kristo. May Kristo na Santo Niño. Talagang iyan ang sulat ni Apostol San Pablo. Basta mga ribulto, iyan po ay kasinungalingan. Hindi yan totoo. Ngunit, ang mga Katoliko ay patuloy pa rin sila, sabihin nila simbolismo. Ipinagbawal nga yan, mga simbolismo. Ipinagbawal. Kaya ang sitwasyon ni Apostol San Pablo sa unang siglo, sa sulat niya sa mga taga-Roma, mga Romano Katoliko, mga Kristiyano sa Roma, magpahanggang ngayon, ito pa rin. Kaya binabasa ko ito para malaman ninyo ito, kasi marami ako mga kamag-anak na hanggang ngayon mga Katoliko, meron pa akong nagiging kausap. Isa sa mga tiyuhin ko diyan sa Naucondiot, Placer Masbate, nung ako'y nangaral diyan ng street evangelism sa Placer. Nalaman nila na ako'y pastor at nangaral. At yun nga, pinapangaral ko na lumayo na sa mga ribulto. Ngunit ang sabi na sa akin, sila ay sarado Katoliko. Sa simula pa na sila ay pinanganak, Katoliko na sila. Yan nga ang gustong alisin ng Panginoong Jesucristo. Yung tradisyon ng relihiyon, ang kaharap noon ni Jesucristo ay relihiyong Judaismo. Mga kautusan ni Moises. Kaya inaayos niya ang mindset change of mindset dapat. Pero ngayon, ang mga Kristiyanong Katoliko, ayaw talaga nilang, yung bang napalitan yung kanilang mindset. Kasi, nandyan kasi yung kasayahan, kapistahan. Nandyan yung tari, sabong, hantak, sugal, baraha, madyong, inuman. Nandyan din yung sinasabi na kapwa lalaki, kapwa babae, magsipag-asawa. Nandito lahat sa Biblia. Nakikita po natin sa ating kapaligiran. Kaya mga minamahal, ang pangaral ng Ebanghelyo ay masakit po pakinggan. Pero, ang sabi kasi ni Jesucristo, siya ang katotohanan. Kaya yung kanyang pangaral ay nakakasakit ng damdamin doon sa mga gumagawa ng masama. Kaya kami rin ng mga pastor, mga mangaral, pinagtatawanan kami. Hinahamak kami. Ay nandiyan din yan sa Biblia, hinahamak kami ng lipunan. Ako po ay dating Katoliko. Roman Catholic po ako Kaya lang, tinawag ako ng Diyos, 1993. Binigyan niya ako ng kapahayagan. Inihiwalay niya ako Nakilala ko siya sa magitan ng isang bisyon. Panaginip at bisyon.
talagang iba-iba pagkatawagin ka na. Wala nang, wala kang magagawa pagkatawagin ka. Kaya sa ngayon, mga minamahal, yung mga mag-anak ko, mga Katoliko pa, makinig kayo sa pangaral ng Ebanghelyo. Kasi hindi ka agad mawala yung bisyo eh. Kaya nga ako, dati naman akong umiinom, pero hindi ako nanigarilyo. Lahat ng mga bisyo halos eh. Kaya lang nung ako tinawag na, nahiwalay na ako sa mga bisyo. Kasi nga sa bisyo, tinatawag na kalayawan, sabi ng Biblia, bagamat ang taong na lulon sa kalayawan, nalulon sa bisyo, bagamat siya ay buhay, siya ay patay. Tatingin ng Diyos. Yung spiritual death. Physically living, but spiritually dead. Yan po ang kalagayan ng tao sa ngayon. So, maunawaan po niyo itong mga minamahal, upang unti-unti. Dahil talagang masarap sa reliyong Katoliko, nandyan lahat ng bisyo. Nandyan po lahat. Pero panahon na, change your mindset. Talagang iba po ang tunay na Kristiyano. Ang sa Biblia, hindi naman sinabi ang pangalan ng relihiyon eh. Ang sinabi na ang naniwala kay Kristo ay ang tawag diyan Kristiyano. Hindi po yan sa organization eh. Basahin ko. Gawa Kapitulo 11, versikulo 26. Ito ang sinasabi. Na ang mga sumasampalataya kay Kristo ay hindi tinatawag ayon sa organisasyon ng kanilang iglesia. Halimbawa, Roman Catholic Church, tawag nila sarili nila Katoliko. Yun namang iglesia ni Kristo, tawag nila sarili nila iglesia. Yun namang mga Baptist churches, tawag nila sarili nila Baptist. Yun namang Seventh-day Adventist, tawag nila Adventista o kaya Sabadista. Tapos, yun namang MCGI, tawag nila Dating Daan o kaya Iglesia ng Diyos. Pinagmalaki pa nila, proud to be MCGI. Ganyan. Pero hindi yan ang katawagan eh. Pagka ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ang tawag sa iyo, Kristiyano. Gawa Kapitulo 11, versikulo 26. Ito ang ating mababasa. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At ng kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roon, kasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Gawa Kapitulo 11, versikulo 26. Yun daw mga nasa iglesia, ibig sabihin, nasa churches. Halimbawa, Roman Catholic Church, Baptist Church, Adventist Church, Saksi ni Jehovah, at iba pa, Roman Catholic Church, gano'n. Hindi dapat tawagin sa kanilang pangalan ng organisasyon. Sabi ng Biblia, kasi sumasampalataya lahat kay Kristo, ang mga alagad tawaging Kristiyano. Ngayon, ano mang katawagan? Sa kanilang organisasyon. Bakit? Kasi nga, kulang ng kaalaman, mga minamahal. Yan ang totoo eh. Kung kayo sumampalataya kay Kristo, tawag dapat sa inyong sarili, Kristiyano. Hindi, kanya-kanya ng kayabangan eh. Marinig mo, we are proud.
proud to be Iglesia, proud to be MCGI, proud to be Catholic. Ganun sila, oh. Nandoon na yung pagmataas kasi nga marami nga ang kanilang mga miyembro, paramihan sila ba? Ganyan ang sitwasyon, mga minamahal. So kaya maraming naliligaw. Kaya nga kailangan nakatuon tayo sa ating pangaral kay Kristo. Hindi doon sa mga founder ng malalaking relihiyon o hindi dahil sa pangalan ng relihiyon. Kaya tandaan po ninyo, Gawa 11:26, ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, ang tawag ay Kristiyano, Christian. Gawa 11:26. So, iyan mga minamahal, ang ating pahiwatig sa inyo at patuloy tayo sa ating Ebanghelyo ni Juan. Kaya dito atin ang pag-usapan, Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 12, versikulo 44 hanggang 50. Ito ang sinasabi, at malakas na sinabi ni Jesus, ang mananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nanalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakita sa akin ay nakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nanalig sa akin. Kaya mga minamahal, marami ang nanatili sa kadiliman. Ayaw nilang kilalanin si Kristo na siya ang ilaw. Ibig sabihin, siya ang liwanag. Siya ang katotohanan. Hindi siya rebulto. Piso Kristo, hindi po siya rebulto. Siya ang ilaw. Ibig sabihin, lahat ng mga tao na nasa mga rebulto, nasa kadiliman pa. Nasa kadiliman pa. At lahat naman ng tao na ipinagmamalaki nila ang kanilang organisasyon, pangalan ng kanilang church, nasa kadiliman pa. Kailangan talaga si Kristo. At kung makilala ninyo si Kristo, makilala rin ninyo ang Ama. Yan ang pangaral ni Kristo So, ito. Sa Juan 12:47, kung mapakinggan ninuman ng aking mga salita, ngunit hindi ito pa rin, hindi ko siya hatulan sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. So sa unang pagparito ni Kristo, ang kanyang misyon ay hindi paghatol, kung hindi pagliligtas. Iligtas niya ang lahat, ang buong sanlibutan, Hudyo o Hintil, at ang kanyang pagliligtas dahil ang buong sanlibutan ay nasa kasalanan. Kaya ang pagdating ni Kristo ay upang iligtas. Kaya sa kanyang pagliligtas, naging sanhi ito ng kanyang kamatayan. Yan din naman kasi ang katuparan ng hula, na kailangan mamatay ang Kristo upang kanyang kamatayan ay magiging kabayaran at katubusan ng lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan. At kung sino man ang sumampalataya kay Kristo, na siya ay namatay dahil sa kasalanan ng sanlibutan, sa kasalanan mo, ikaw ay magiging Kristiyano. Kilalanin mo si Kristo na Panginoon tagapagligtas. Huwag kang manatili dyan sa pagmamalaki mo, dyan sa inyong relihiyon, sa pangalan ng inyong relihiyon. Kailangan si Kristo ang iyong yakapin. Yung tunay na Kristo na nandoon sa langit. Siya ngayon ay nakatira sa ating mga puso sa magitan ng ating panampalataya sa kanyang mga salita. At ang kanyang mga salita ay isinasabuhay natin. Kaya nga, itong Biblia, pagka binabasa mo, nagiging living word siya. Nasusulat siya, pagka isara mo yan, hindi mo marinig salita ng Diyos. Pagka buksan mo at babasahin mo, pagpapalain ang nakarinig at gumagawa, tumutupad ng pangaral ni Kristo. Kaya nga siya ang ilaw, siya ang liwanag. Kaya magkaroon ka ng liwanag. Paliwanagan ka. Halimbawa, malabo sa iyo ang pag-iisip mo. Paliwanagan ka. Hanggang ikaw ay maging kalmado, maunawaan mo, mabigyan ka ng unawa. Yan ang ibig sabihin na si Kristo ang ilaw.
Kaya patuloy sa ating pagbasa sa versikulo 47, sinasabi ni Jesucristo na yung kanyang unang pagparito ng first century, pagliligtas, hindi paghatol. Pero tandaan natin na babalik muli si Jesucristo, doon na siya maghatol. Kaya habang si Jesucristo ay nasa langit pa at hindi pa bumabalik, ipinapangaral ang kanyang salita para mabago ang mindset ng mga tao na nasa mga malaking relihiyon. Hindi nila kilala si Jesucristo eh. Ang ano lang nila, ang pagkakilala nila, na sumampalataya sila sa labi, pero hindi talaga sa puso. Dito sa puso, mga minamahal. Kasi kung sa labi ka lang, katulad ka rin ng Hudyo, parang panampalataya mo, parang Hudyo. So, iba talaga ang Kristiyano, mga minamahal. Pagka Kristiyano ka, wala ka ng bisyo. Wala ka ng bisyo. Hindi ka na dapat manigarilyo, hindi ka addict, no? Hindi ka na dyan sa mga cocaine, sa mga shabu, hindi ka na magsugal, hindi ka na lasinggo, hindi ka na, basta lahat ng babaero, ayun, tapos mga gawain na babae sa babae, lalaki sa lalaki, lahat niyan, hindi na, wala na. Diba ang Kristyanismo, mga minamahal, iba. Iba, subukan po ninyo. Kaya nga lang, talagang dadalisayin kayo kung kayo ay maging Kristiyano, dadalisayin kayo, mga minamahal. Kung paano naghirap si Kristo, maghirap din kayo. Kaya nga maraming natatakot na maging tunay na Kristiyano. Kasi halimbawa, mayaman ka, sisiruhin ka. Maubusan ka ng kayamanan mo na pinagsikapan mo. Pagka maubos na yon, sabihin mo na sa Panginoon, Lord, kayo na lang pag-asa ko. Ganyan. Pagka dumating ka sa ganun, tunay kang Kristiyano. Iba mga minamahal, iba. Kasi sa ngayon ang tao nakatingin sa kayamanan. Pagka wala na silang pera, natakot na sila. Iba ang Kristyanismo. Iba. Tandaan po natin, ang Diyos ang may-ari ng ginto at pilak. Ngayon, nasa Biblia rin na nagbibigay siya ng sapat. May pagkain ka sa araw-araw, magandang iyong kalusugan, at panatag yung iyong isipan, peace of mind. Ngayon, karamihan sa mga tao, nasa pressure sila, nasa stress. Iba ang Kristiyano, kahit may problema, okay lang, magpasalamat pa nga eh. Kaya change of mindset, mga minamahal. Kaya patuloy kayo sa pakikinig ng Ebanghelyo ni San Juan. Kaya dito, sabi ni Jesucristo, may hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tatanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hatol sa kanya sa huling araw. Ibig sabihin, yung habang si Jesucristo ay nasa langit at ipinapangaral ang salita ng Diyos, ang tao kapag hindi siya sumampalataya sa salita, hatulan siya sa magitan ng salita ni Jesucristo. Doon na, mabubuo na yon sa kanyang sarili. Kaya nga, nakukonsensya ang tao Kaya makarinig siya ng salita ng Diyos, sabihin niya, tinatamaan ako roon Okay, sabihin niya, uy, nakaka-bless yung narinig ko. Ganyan po ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon Jesucristo. Kaya sa versikulo 49, sabi niya, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung anong aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pinapasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Sa New Testament, sa unang siglo, nung nagmisyon ng Panginoon Jesucristo, ang Ama na siyang Espiritu Santo ay nanahan sa kanyang katawan. Kaya si Jesucristo ay spokesman ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Kaya sabi niya rito, kung anong pinapasabi sa akin ng Ama, iyon ang aking sinasabi.
Ipinapahiwatig ito ni Apostol San Pablo dahil naunawa ni Apostol San Pablo na si Jesucristo ay nanahan. Ang Diyos Ama ay nanahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya ang nagsasalita ay ang Ama at lumalabas sa bibig ni Jesucristo. Kaya si Jesucristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya sabi niya, kung ako'y nakikita ninyo, nakikita niyo ang Ama. Kung ako'y naririnig ninyo, ang narinig ninyo ay ang tinig ng aking Ama. Kaya nga sinasabi niya, ako at ang Ama ay isa. Dahil ang nagsalita doon, sa Juan 10:30, ay mismo ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, na ang pangalan niya ay ako, si ako nga. Ganun mga minamahal. Kaya nga sabi ni Apostol San Pablo sa Hebrew, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Ito ang paliwanag ni Jesucristo. Ang sabi niya, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit, ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa magitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob. At siya ang itinalaga niyang nagmamayari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang maningning na sinag ng Diyos. Ibig sabihin, siya ang liwanag ng Diyos. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kung ano ang Diyos, kung ano ang anak, ganon din ang Diyos. Kaya nga sinabi, ako at ang Ama ay isa. Pero kailangang unawain natin yan. Kaya naman ni isa dahil ang katawan ni Jesucristo ay ginamit na katawan ng Diyos. Kaya nga ang sabi, at nagsakatawang tao ang Diyos. Nagsakatawang tao ang berbo. Kaya ang berbo kasi salita. Kaya ang Diyos ang may-ari ng salita. Ang tinig, yun ang kanyang Kristo. Ayan, nagsalita ngayon si Jesucristo. Bakit? Ang Ama nandoon sa loob ng katawan ni Jesucristo. Kaya, nagsakatawang tao ang Diyos. Nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Kaya nagkaroon ng katawan ng Diyos sa magitan ng katawan ni Jesucristo. Kaya nagsalita ang Diyos sa magitan ng bibig ni Jesucristo. Kaya nakita ang Ama, ang Diyos Ama, sa magitan ng mukha ni Jesucristo, sa katawan ni Jesucristo. Kaya yan may namahal. Kaya sabi ni Jesucristo sa Juan, Kapitulo 12, versikulo 44 hanggang 50, kung ako'y nakilala ninyo, nakilala din ninyo ang aking Ama. Kung ako nakikita ninyo, nakita din ninyo ang aking Ama. Kung narinig ninyo, kung ako'y nagsalita, narinig din ninyo ang tinig ng aking Ama. Ibig sabihin, nanahan sa Kanya, sa loob ng Kanyang katawan, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Iyon din ang kanyang paliwanag sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 11. Nagpahayag siya sa kanyang mga alagad na nakita na ninyo ang Ama harap-harapan sa pamamagitan ko. Narinig niyo ang tinig ng aking Ama harap-harapan sa pamamagitan ko. Mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God, Hallelujah, Amen and Amen. God bless us all.